Okay po mga kapisil, dito po tayo ngayon sa tapat ng bundok ng Makiling. Ayan. And what's up mga kapisil? Ito ang Kapisil TV. Welcome to my channel. Oh yeah! At bago natin alamin ang kwento sa bundok na iyan, sa mga nakausap kong residente, alamin muna natin kung ano ang sinasabi ng libro tungkol sa bundok na yan na matatanaw lamang sa piling mga bayan ng lalawigan ng Laguna at Batangas. Maraming mga bundok sa Pilipinas na maituturing na kayamanan o yaman ng bansa. Nakatutulong din ang mga kabundokang ito upang matustusan o matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na naninirahan malapit dito. Ito din ang nagsisilbing kanlungan ng mga iba't ibang hayop na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Isa na nga rito ang maalamat na bundok ng Makiling na matatagpuan sa Luzon, partikular sa lalawigan ng Laguna at Batangas. Ang taas ng bundok na ito ay 1,090 meters above sea level at ito ay isang stratovolcano at hindi aktibo at natutulog na bulkan. Alam mo ba, wala pang naitatalang pagsabog sa kasaysayan ng bulkang ito. Ang bundok Makiling ay maikakabit sa alamat ni Maria Makiling at yan ang ating aalamin. Sino nga ba si Maria Makiling at ano ang kinalaman niya sa bundok o sa bulkan na matatagpuan o matatanaw sa lalawigan ng Laguna at ng Batangas? Dahil sa tagal ng panahon na lumipas, nagpasalin-salin na ang kwento o alamat ni Maria Makiling. Kaya nga napakarami ng bersyong nito, gayunpaman nakasentro ang mga bersyong ito sa diwata na taga-pangalaga ng bundok ng Makiling. Nababalutan ng hiwaga ang bundok na ito, kaakibat ng kwentong si Maria Makiling. Pinaniniwalaan niya si Maria Makiling ay isang diwata na naninirahan sa bundok. Kaakit-akit ang ganda ni Maria Makiling. Ayon sa mga kwento, may mahaba at itim na buhok ang nasabing dalaga. Nagtatagli din ito ng maamong muka. Ang mga mata nito ay tila nangungusap. Ang sino mang makalalapit o makakakita kay Maria Makiling ay hindi na makabababa pa ng bundok. Maglalahong parang bula ang mga ito. May mga bali-balita rin na may mga nakakaligtas ngunit hindi na makapagsasalita at nagmimistula ng estatwa. Nagpasalin-salin ang mga kwento at nabuo ang bawat kwentong ito na si Maria Makiling di umano ay ang diwatang tagabantay ng nasabing bundok. Iba't ibang bersyon ang kwento tungkol kay Maria Makiling. At ang isa sa mga bersyon na aking ibabahagi ay ang bersyong isinulat mismo ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Simulan na natin mga kapisil. Noong unang panahon, may isang diwata na nanirahan sa kabundukan ng Laguna. Siya si Maria Makiling, isang napakagandang dalaga o diwata. Nakahalina ang kanyang ganda at kahit sinong binata ay mabibighani sa kutis niyang malaporselana at nagniningning ng mga mata. May mabuting kalooban si Maria Makiling sa mga tao sa bayan na tinutulungan niya, ang mga mahihirap at mga may sakit at kung minsan ay pinahihirampan niya ang mga tao ng mga mamahaling kagamitan. Sinasabing lubos ang kabaitan ni Maria Makiling sa mga tao. Isang araw may isang binatang magsasaka na tila ba pinagpala ng tadhana. Siya ay magsasakang binata na inibig ni Maria Makiling. Mabait din naman ang naturang binatang magsasaka. Kinaiingitan siya ng kapwa magsasaka dahil ni minsan ay hindi dinapuan ng salot o peste ang kanyang mga pananim. Dahil rin ito sa pangangalaga o proteksyon ni Maria Makiling. Dahil dito, lagi ding umaakyat sa bundok ang binata para niya makapiling ang kasintahan niyang diwata. Nag-iibigan ang dalawa, ngunit dumating ang isang araw
nagkaroon ng isang digmaan sa kanilang lugar. Dumating ang pinuno ng mga hukbo ng mga sundalo at sinabi lahat ng mga binata sa kanilang lugar ay sasanayin upang maging sundalo at sumapi sa hukbo upang makaiwas ang binatang magsasaka na sumapi sa hukbo at maging sundalo. Minabutin ng kanyang ina na pakasal siya sa isang dalaga sa pinakamaganda sa kanilang lugar na anak naman ng pinakamayamang pamilya. Labis na nalungkot ang binata, kaya't minabuti niyang umakyat ng bundok at ipagtapat ito kay Maria Makiling. Lubos na nalungkot si Maria Makiling sa ipinagtapat ng binata at sinabi pa ng diwata na sana sa kanya na lamang siya ipinakasal. Matapos ang kanilang nakalulungkot na pag-uusap, binigyan pa ni Maria Makiling ng mga alahas at damit ang binata na kanyang magagamit sa kanyang pagpapakasal. Umuwi ang binata at matapos ang mga pangyayaring iyon ay hindi na muling nakita si Maria Makiling. Iyan ang kwento ng isang maalamat na diwata na minsan ay naging tagapangalaga ng bundok na Makiling sa lalawigan ng Laguna. Ngayon ay pakinggan naman natin ang mga taga roon kung ano ang alam nila tungkol sa bundok na iyan. Noong bata pa, noong pa. Sabi ko na, engkantado daw. Engkantado, no? Ayan, oh, ganda po ng bundok na Makiling, ha? Ako lang tapon. Ayan. Katya, parang nakahiga anak ko, buntis. Ayan, ito po, yung bali. Parang nakahiga siyang buntis. Yun na, ayan pala. Ito po ba kaya na tungkol sa alamat na Makiling? Kalapit, engkantado yan. Yan nga yung sabi nila, engkantado nga. Basta mayroon siya mga nakakit na yung dayo na nawawala. Nawawala na lang kasi yun yung ano yun, parang... Sa ngayon, wala na lang nawawala dyan. Ano pa man ang mga maalamat at kwento ng mga kabundukan sa bansa, ang mahalaga, alam natin na ang mga kabundukan ay dapat lamang na pangalagaan. Dahil ito ang nagsisilbing kayamanan at kanlungan ng iba't ibang mga hayop na sa Pilipinas lamang napatatagpuan. So mula rito sa Calamba, Laguna, ito ang City. That's it for today. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for our latest update. Thanks for watching. Kapasil. Oh yeah.